magandang umaga, tanghali o anumang oras nyo ito pinapanood ngayon. Ako nga pala si Krisha Loren El Hinido, kasama si Angel Brawl and Brent Bencito, at kami ang ikawalong grupo na tatalakayin ang Saligang Batas 1899, 1935, 1943, 1973 at 1987 Constitution. Ngunit, bago tayo magsimula sa 1899 Constitution, alamin muna natin, ano nga ba ang Saligang Batas? Ang Saligang Batas o Konstitusyon ay isang pangkat ng mga prinsipyong saliga na pinagbabatayan kung paano pinamamahalaan ang isang estado o iba pang organisasyon. This is a set of rules that guides how country, state, or other political organization works. So, it's like a rule book for the government, and yung rules na yon and yung rules stated in this rule book must be followed by the government. It also creates branches, power, responsibility, and rights of the people. And kapag na-violate ng government yun, they will be punished by the law. And yung Saligang Batas, kilala din siya bilang Supreme Law of Land. It means, ito yung pinakamataas na batas sa bansa. So, take note, no one is above the law. No one, not even the president, can go against the law. So, meron tayong mga importance ng Constitution. First one, we have maintained law and order. Imagine, if walang Constitution, ano na lang yung magiging kahinatnan ng ating bansa? Magiging isang malaking gulo at confusion ang kahihinatnan nito. There also a possibility na maging anarchy yung country kapag walang law. So, yung anarchy, ito yung walang authorities or governing body. And kapag walang leader, mas malaking gulo and confusion yung mangyayari sa isang bansa. Next one naman is imposed rules and regulations. So, ang Constitution is nagsiserve siya as guide sa government officials sa pag-manage ng government natin. Kung ano ba yung mga dapat na gawin at yung mga dapat na hindi dapat gawin. So, yung third one is protects individuals, freedom, and rights ng citizen. So, ito yung rights na we can enjoy because of the Constitution. Kasi, ito yung nagpo-protect ng privacy natin, protects individuals from torture, inhumane treatment, or being detained without a valid reason. So, last one naman is limits the power of the government. So, kapag wala nito, yung mga greedy officials will take advantage and the government will function according to its will. So, yung Constitution kasi, ito yung nagsiset ng boundaries sa kung hanggang saan lang yung kayang gawin ng mga government officials and yung mga dapat na hindi nila gawin, kung paano sila mamamahala sa atin. Ang Saligang Batas noong 1899 sa Malolos o mas kilala bilang Malolos Constitution. Ang Malolos Constitution ang unang republika ng Saligang Batas ng Pilipinas. Ito ay sinulat ni Felipe Calderon y Roca at Felipe Buen Camino bilang alternatibo sa isang pares ng panukala ng Kongreso ng Malolos ni Apolinario Mabini at Pedro Paterno. Pagkatapos ng mahabang debate sa huling bahagi ng 1898, ito ay ipinahayag noong Enero 21, 1899. History of the Philippine Revolutionary Government. Ang Kongreso ng Malolos. Noong Hulyo 18, 1898, nagpalabas si Emilio Aguinaldo ng kautusan na humihiling ng pagpili ng mga delegado sa Revolusyonaryong Kongreso. Pagkalipas ng 5 araw, isa pang kautusan ang inihayag na nagdedeklara na si Emilio Aguinaldo ay nagtatalaga ng mga kinatawan ng Kongreso. Nagtalaga siya na ng 15 delegado sa kabuuan. Tinipon ni Aguinaldo ang Revolusyonaryong Congress sa simbahan ng Barasoain sa Malolos, Bulacan noong September 15, 1898. Ayan, kikilalanin naman natin si Emilio Aguinaldo. Si Emilio Aguinaldo ang alkalde ng Cavite, Ho o Kawit, Cavite noong Agosto 1896.
Siya ang lokal na pinuno ng katipunan. Nilagdaan ng isang kasunduan na tinatawag na Pact of Biak na Bato kasama ang Spanish Governor General noong December 1897. Nakipagkasunduan siya sa mga kinatawan ng mga konsulado ng Amerikano ni Commodore George Dewey na bumalik sa Pilipinas upang tumulong sa Estados Unidos sa digmaan laban sa Espanya. Bumalik si Aguinaldo sa Pilipinas noong Mayo 19, 1898. Ang mga Pilipino na nagdeklara ng kanilang kalayaan mula sa Espanya noong Hulyo 12, 1898 ay nagpahayag ng isang pansamantalang republika kung saan si Aguinaldo ang magiging pangulo at noong September, isang revolusyonaryong kapulungan ang nagpulong at pinagtibay ang kalayaan ng mga Pilipino. The Malolos Constitution. Isang komite na pinamunuan ni Felipe Calderon at tinulungan ni Cayetano Arellano ang Constitution ay binalangkas sa unang pagkakataon ng mga kinatawan ng sambayan ng Pilipino at ito ang unang konstitusyon ng Republika sa Asya. Ang orihinal na pamagat ng unang dokumento ng Constitution ng Malolos ay The Political Constitution of 1899. Ang Constitution ay may 39 na mga artikulo na nahahati sa 14 na mga pamagat na may 8 mga artikulo ng pansamantalang probisyon at isang panghuling karagdagang artikulo. Ang huling draft ng Constitution ay iniharap kay Aguinaldo at ito ang unang naging daan sa paglulunsad ng unang Republika ng Pilipinas. Nagtalaga ito ng isang demokratikong pamahalaang republika na may 3 sangay. Ang mga sangay ng ehekutibo, lehislatibo at ang hudisyal. At ang tinatawag nito ang paghihiwalay ng mga simbahan sa Estado. Highlights of the Malolos Political Constitution of 1899. Preamble. Dito na nagkaroon ng preamble. Ito na tatalakayin, ano nga ba ang preamble? Preamble is the introduction of the law which introduces important information na kung saan dito nakalagda ang pinaka-purpose o layunin ng Constitution. And the preamble of the Political Constitution of 1899 or Malolos Constitution na nagsasabi na ang Constitution ang mag-i-establish ng hustisya, magkakalob ng karaniwang pagtatanggol, itaguyod ang pangkalahatang kapakanan, at tiyakin ang mga benepisyo ng kalayaan. Humihingi ng tulong sa soberanong mambabatas ng universo para sa pagkamit ng mga ito. Nagwakas, bumoto, nagantas at nagbibigay daan sa mga sumusunod na konstitusyong pampolitika. Ang 27 artikulo ng Pamagat 4 ay nagdedetalye ng mga likas na karapatan at popular na soberanya ng mga Pilipino. Ang pag-iisa nito ay hindi nagpapahiwatig ng pagbabawal sa anumang iba pang mga karapatan na hindi hayagang nakasaad. Ang Title 3, Article 5 ay nagpapahayag din ng kinikilala ng Estado ang kalayaan at pagkapantay-pantay ng lahat ng paniniwala. Gayon din ang paghihiwalay ng simbahan at Estado. Ang 3 anyo ng pamahalaan ayon sa Title 2, Article 4 ay dapat maging popular, kinatawan, alternatibo at responsable at dapat gumamit ng 3 natatanging kapangyarihan katulad ng lehislatibo, ehekutibo at hudisyal. Ang 1899 Malolos Constitution ay hindi kailanman ipinatupad. Dahil sa patuloy na digmaan, ang Pilipinas ay naging epektibong teritoryo ng Estados Unidos nang malagdaan ang kasunduan ng Treaty of Paris na kung saan ibinenta tayo ng Spain sa American noong December 10, 1898. The most important achievements of the Malolos Congress. Noong September 29, 1898, pinagtibay ang deklarasyon ng kalayaan ng Pilipinas na ginanap sa Kawit, Cavite noong Hunyo 12, 1898 na kung saan sineselebrate natin ang Independence Day tuwing June 12. Pagpasa ng batas na nagpapahintulot sa Pilipinas na humiram ng 20 million sa mga bangko para sa gastusin ng gobyerno. Pagtatag ng Universidad, Literatura de Filipinas, at iba pang paaralan. Pagbalangkas ng Constitution ng Pilipinas.
nagdeklara ng digmaan laban sa Estados Unidos noong Hunyo 12, 1899. Katulad nga na sinabi ko kanina, ngayon tatalakayin naman natin kung sino ang wealthy and educated man who drafted the Constitution. Una na dito si Hipolito Magsalin, Basilio Teodoro, Jose Alejandrino, Albert Barreto, Jose Maria de la Viña, Jose Luna, Mariano Avella, Juan Manday, Jose Albert, Joaquin Gonzalez, Gregorio Araneta, Paulo Ocampo, Aguido Velarde, Higinio Benitez, Tomas del Rosario, Felipe Calderon y Roca, Arsenio Cruz, at panghuli ay si Felipe Buen Camino. Ano nga ba ang Saligang Batas 1899 ng Malolos? Dito na tayo nagkaroon ng karapatan or human rights and paghihiwalay ng estado at simbahan, libreng edukasyon pampubliko, pangangalaga sa buhay at ari-arian ng bawat mamamayan, pangongolekta ng buwis ayon sa batas, at pagkakaroon ng sangay ng pamahalaan. Ngayon naman ay tatalakay natin ang Saligang Batas noong 1935 o mas kilala bilang 1935 Commonwealth Constitution. Ang 1935 Commonwealth Constitution provision ang legal na batayan ng Commonwealth Government na itinuturing na transition government bago ibigay ang kalayaan ng Pilipinas gamit ng American-inspired Constitution. Ang 1935 Constitution ay isinulat, inaprubahan at ipinagtibay noong 1934 ng Commonwealth of the Philippines noong 1935 hanggang 1946. At kalaunan ay ginamit ng Third Republic noong 1946 hanggang 1972. Ito ay isinulat upang matugunan ang mga kinakailangan na itinakda sa Tidings-McDuffie Act upang ihanda ang bansa para sa kalayaan nito. Ang Batas Jones or ang The Philippine Autonomy Act of 1960 ay naglalayon ng mga tao ng Estados Unidos na bawiin ang kanilang soberanya sa mga isla ng Pilipinas at kilalalin ang kanilang kalayaan sa sandaling maitatag ang isang matatag na pamahalaan. The Hair-Hawes Cutting Act noong 1932 ang kauna-unahang batas ng US na ipinasa na nagtatakda ng proseso at petsa para makamit ng Pilipinas ang kalayaan mula sa Estados Unidos. Ito ay resulta ng OSROX mission na pinamunuan ni Sergio Osmeña at Manuel Rojas. Ang Tidings-McDuffie Act Law noong 1935 pinalitan ng Tidings-McDuffie Law ang Jones Law at pinahintulutan ang pagtatag ng Philippine Commonwealth. Ang 1935 Constitution ay pinagtibay noong Mayo 14 ng taong iyon at humantong sa inaugurasyon ng pamahalaang Commonwealth noong November 15, 1935 kasama ni Manuel L. Quezon bilang Pangulo. Ito ay orihinal na nalagdaan para sa isang unicameral na lehislatura na binubuo ng presidente at vice-presidente. Ito ay binago noong 1940 upang magkaloob ng isang bicameral na lehislatura na binubuo ng Senado at kapulungan ng mga kinatawan. The draft of the Constitution was approved by the Constitution Convention on February 8, 1935 and ratified by the U.S. President Franklin Roosevelt on March 25, 1935. An election were held in September 1935 and Manuel L. Quezon elected President of the Philippine Commonwealth. The Commonwealth was briefly interrupted the events of World War II with the Japanese occupying the Philippines. So, ang 1935 ay hindi natuloy ng dahil nga sa Japanese occupation dito sa Pilipinas. And the Philippines was declared an independent republic on July 4, 1946. Magandang araw, ako po wala si Brent Mark Vincito ng pangkatwalo at pagpasensya na medyo malabo kasi na-ansum tayo ngayon. Okay, simulan natin sa
tatakin natin ang Saligang Batas ng 1943 at 1973. Ano nga ba ang Saligang Batas ng 1943? Ating simulan. Hindi ito ang Saligang Batas ng Pilipinas ng 1943, ang Saligang Batas ng Pilipinas noong ikalawang Republika ng Pilipinas sa ilalim ng Hapon na pinagtibay ng pangkahalatang Asembleya ng Kalibape. Ito ay isang pansamantalang Saligang Batas na papalitan kapag natapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ibig sabihin, ang 1943 Constitution o Saligang Batas ng 1943 ay isa lamang pansamantalang. Pansamantala. Ibig sabihin, hindi siya yung tunay na klase ng governments na sa atin. Ibig sabihin, pansamantala lang siya under ng World War II. At itatakal din natin ano nga ba ang Kalibape or Kalibape bilang second governments ng Pilipinas ng taon na ito at ano ang mga nangyari, naganap ng mga sa mga pangyari or paano tayo naging under ng Japan. O ba't nga ba tinatawag din ang taon na ito bilang isang puppet governments. Simulan natin. Okay, sa Pangulo. Ang naging Pangulo noon ay si Jose P. Laurel. Si Jose P. Pasiano Laurel E. Garcia ay pinanganak noong Marso 1981 hanggang November 6, 1959. Ay isang Pilipinong abogado, politika, hukom at ang ikatlong Pangulo ng Pilipinas. Pinamahalaan niya ang ikalawang republika ng bansa, isang estadong puppet ng imperyong Hapones. Ibig sabihin, puppet nga talaga tayo noon. Under tayo ng Japan mula 1943 hanggang 1945 sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Simulan natin. Quick recap tayo. Ano nga pa talaga ang nangyari? Nagsimula noong September 1, 1939, dito nagsimula ang World War II hanggang September 2, 1945. Pero ano nga ba talaga ang mga nangyari ng mga panahon na ito? Pasok tayo sa Pilipinas. Enero 2, 1942. Dito naganap ang unang pagpasok ng Hapones sa Manila. Ibig sabihin, ito ang unang enter nila sa Pilipinas. Dito nagkaroon na nga ba ng mga gruesome na pangyayari na, World War II, mga, alam nyo na yun, mga pinapatayan ganon. Dito naman nabuo ang Kalibape. Ano nga ba ang Kalibape? Ang kapisanan sa paglilingkod ng bagong Pilipinas. Ibig sabihin, bagong Pilipinas nga ba? Bagong Pilipinas nga ba? Okay, English Association for Service to the New Philippines. Ito ay nabuo noong December 8, 1942. Or nabuo ito under sa proclamation ng 109 of PEC noong December 8, 1942 at binuo ito sa ilalim ni George Vargas. Sino nga ba si George Vargas? Okay. Una, si George Vargas ay ang Prime Minister ng taon na yon at siya ang kanang kamay ng Pangulong Manuel L. Quezon. At sa pagkakabuo ng Kalibape, dito nga pinamunuan ito ng tatlo na siyang nagpaikot or sila na yung gumanap bilang namumuno or ng second government sa bansa natin sa ilalim ng Hapon. Ibig sabihin, sila na yung halos tao or pinuno ng kung paano gagawin ng pamamalakad ng isang bansa sa panahon ng World War II. At si Benigno S. Aquino, siya ang Director General ng Kalibape or siya ang may hawak ng pinakamataas. Sunundan ni Pio Duran, Secretary General, at Benigno Ramos bilang Executive Committee. Pero ano nga ba ang sa panahon nito? Ano nga ba ang mga nangyari ba? Kasi itong taon na ito ay tinawag tayong puppet governments. Bakit nga ba? Ang taon na ito nagkaroon tayo ng tinawag ito yung Kalibape or nagkaroon sila ng isang quote bilang ito na ang let me recap. New Order of East Asia. Bali, ang Kalibape ay tinawag na New Order of East Asia. Bali, ito, governments na ito ay pagkakaroon ng bagong governments nga ba sa Asia? Or, kasi nga, under tayo ng World War or sinakop din tayo ng Japan. At tinawag din tayo ng puppet government. Bakit nga ba? Kasi unang-una, isa na rito ay ang pagkakaroon ng or pagtatanggal sa iba pang other parties. Under ng Kalibape, lahat ng iba pang parties, sa panahon ngayon, diba, iba-iba mga party na tumatakbo sa politiko. Pero under ng time na ito, isa lamang. Ito ang Kalibape. Bali, lahat ng pangyayari, mga aktibidad sa isang bansa, or ito naging governments na ng ating bansa sa panahon na yun. Bali, lahat ng pamamalakad. Bali, September 7, 1943, dito na naganap ang talumpati para sa presidential.
September 25, 1943, ito na yung pagkaroon ng presidential or nagkaroon na ng presidential, pero under ng Kalibape nagkaroon nga daw ng bias or siyempre government sila nagpapatakbo ng bansa natin at under sila ng Hapon o under tayo ng ang governments nito ng Japan Empire ng panahon na yun or governments ng Japan. Ibig sabihin lahat ng mga nangyayari ng time na ito ay under ng Japan or bali Japan ang may control sa Kalibape ng panahon na yon. October 14, 1943. Okay, isa-isahin natin. Dito na nahalal si Jose P. Laurel bilang Pangulo ng Pilipinas or Second Government sa Pilipinas. Dito rin naganap ang pagbisita ng Prime Minister kung saan nagkaroon ng pagpupulong sa Pangulo. At dito rin nila idineklara ang pagkakaroon ng independence mula sa Japan. Pero independence nga ba? Hindi. Ginawa lang ito upang himukin or hindi nga ba or makuha ang loob ng mga mamamayan na idineklara na independence or kalayaan na natin mula sa Japan pero hindi talaga. Bali hangga't sa panunungkulan ni Jose P. Laurel na kinuha siya na ng, 'di ba? Under ng second government sa Pilipinas bilang presidente. Under pa rin tayo ng Japan ng mga time na to. Sinabi lang ito upang makuha ang loob ng Pilipino. So, umiiral ang 1943 Constitution or Saligang Batas sa pagkakaroon ng second governance ng Pilipinas mula sa World War II or ito ang governance natin sa pamamalakad ng Japan or ng Japan Empire sa atin. September 18, 1944, dito na, kasi isa rin ito sa mga patunay. September 18, 1944, dito na naganap ang pagbomba ng Allied Forces laban sa Japan. Pagbomba sa Davao, ibig sabihin, binomba tayo kasi nga may World War na naganap ang pagbomba. Kasi, at isa na rin dito ang, siguro hindi alam to ng nakararami, dito na nagpatupad ng martial law ang Pangulong si P. Laurel. Kasi pag sinabi natin martial law, una agad nating naisip ang Pangulong Marcos, hindi ba? Diba? Pero may mas nauna pa. Noong September 21, 1944, dahil sa pagbomba sa Davao, nagpatupad ng martial law ang Pangulong Jose P. Laurel. Pagdating ng September 23, 1944, pagdedeklara ng war against United States and Allied Forces. Isipin ba natin, Pilipinas magdedeklara ng war against United States and including dito ang Great Britain at Allied Forces, di ba? Hindi. Ibig sabihin, ang Pilipinas ay yung governance natin ay under talaga ng Japan lahat ng pamamalakad or paano ang aktibidad, lahat yun ay under ng Japan. Dito nga ba sa pagwawakas dito August 17 or Agosto 17, 1945, pagwawakas ng tunay na puppet government. Pero bago ito nangyari, bakit nga ba nagwakas? Okay, pangalawang slide. Agosto 15, 1945, dito na naganap ang pagsuko ng Japan. Meaning, sumuko na ang Japan. So, kung babalikan natin, Agosto 17, dito na tunay na nagkaroon ng laya ang Pilipinas against sa pamamalakad ng Japan o paghawak sa ating governments ng Japan. Dito na rin naganap ang pagtatanggal noong August 17 kasi tunay na laya pagtatanggal ng Second Philippine Republic or ang Kalibape. Dito na rin nagamit ang tunay na kalayaan ng bansa natin sa ilalim ng pamumuno ng Japan. Noong August 17, 1945 din, dito na rin inend ni Pangulong Jose P. Laurel ang kanyang termino bilang isang Pangulo ng Pilipinas. August 17, 1945 din. Dito rin naganap ang paglalagda ng dokumento ng Japan. Anong parsa nga ba ang dokumento na ito? Or ito ang dokumento na patunay na nagsasabing sila ay sumuko na at dito na ngayon nahinto ang World War II. So, bali, sa conclusion natin, ang 1943 ay isang pagkakaroon ng temporarily governments na nakaayon sa kagustuhan ng Japan sa ilalim ng World War II. Lahat ng mga pangyayari mula sa pagpuksa sa iba pang parties or pagkakaroon ng presidential election, yung mga aktibidad or lahat ng desisyon ng Pangulo ay nakaayon pa rin sa kagustuhan ng Japan.
Pero sinasabi nga ba ng iba, si Jose P. Laurel ang isa sa kwalipikadong pangulo ng taon na yon. Bakit? Kaya siya ang napili ng Kalibape nung taon na yan kasi against din ang si Jose P. Laurel sa mga ginagawa ng mga US kasi 'di ba naging under din tayo ng US. So, 'yon, isa na rin 'yan kaya naging factor kaya siya ang napili bilang isang pangulo ng Pilipinas na nagkaroon nga daw ng bias sa pagpili sa kanya. Sumunod, okay, lipat na tayo. Sumunod ang Saligang Batas ng 1973. Alam niyo ba kung anong nangyari noong 1973? 1973 lamang naganap ang ito ay sa ilalim ng pamumuno ng Pangulong Marcos. Okay, quick recap tayo. Ang 1973 Constitution ng Pilipinas ay nilikha sa ilalim ng rehimen ni Pangulong Ferdinand Marcos na nagpataw ng batas militar sa bansa at naging isang diktador ng konstitusyon. Ang pagpataw ng batas militar at ang paglikha ng 1973 Constitution. Ano nga bang 1973 Constitution? Okay, tatalakayin natin yan. Ay isang tiningnan bilang paraan upang gawing lehitimo ang kanyang authoritarian na paghahari at sugpuin ang hindi pagsang-ayon. Medyo malalim. Sino nga ba si Ferdinand Marcos? Quick info tayo. Si Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos Sr. ay pinanganak noong Setyembre 11, 1917 to September 28, 1989. Ay isang politiko, abogado, diktador na naging ikasampung Pangulo ng Republika ng Pilipinas mula December 30, 1965 hanggang Pebrero 25, 1986. Dito na natin tatalakayin bakit tumagal ng ganyan katagal. Kasi sa Constitution or sa 1935 Constitution, hindi pwedeng tumagal ng ganyan katagal ang isang termino ng isang Pangulo. Ibig sabihin, sa under na ito, na-manipulate ni Marcos ang kanyang pag-reign o pagiging Pangulo ng Pilipinas. Okay, tingnan natin. Okay, bago mangyari ang pagbabago ng Constitution, noong September 21, 1972, ito na naganap ang Batas Militar. Ang batas militar ay isang estado ng emerhensya kung saan ang militar ay may kontrol sa pamamahala sa isang bansa. Okay, dito na patupad si Marcos ng batas militar noong September 21, 1972. Noong Nobyembre 29, ito na ngayon, 1972, ang pagmumukhahi ng bagong saligang batas o ang tinatawag na parlamento na uri ng pamamahala. Ano nga ba ang parlamento? Okay? Bali, itinakda ito or pagbumungkahi pa lang to ni Marcos ng November 29, 1972 at nagkaroon na agad siya ng plebisito. Pagtatakda ng plebisito noong November 30, 1972, nagkaroon agad ng botohan, di ba? Pero ano nga ba ang parlamento? Ano tungkol saan ito? Or ano nga ba ang pinagkaiba ng parlamento sa presidential? Okay, isa-isahin natin. Ang punong ministro, Prime Minister, ang pinakamataas sa pinuno. Ayun ay sa parlamento. Okay, ano nga ba ang parlamento? Ang pamamaraang parlamento ay kinikilala bilang parlamentarismo ay makikilala sa pamamagitan ng ehekatibong sangay ng pamahalaan na nakadepende sa tuwirang o hindi tuwirang suporta ng parlamento. Nakaraniwang ipaparating sa pamamagitan ng boto ng tiwala. Ano nga ba yon? Ito na ang presidential naman ay ang presidential, pampanguluhan o tinatawag din pang-kongreso system ay isang sistema ng pamamahala sa bansang republika kung saan ang mga lituntunin na ang executive pinili sa pamamagitan ng halalan at hiwalay sa kapangyarihan ng lehislatura. Ano nga ba ang lehislatura? Paano nga ba ang mga botohan ng mga time na yon? O anong pinagkaiba nila? Unang-una, ang parlamento at ang ay walang fixed term. Ibig sabihin, ang namumuno sa parlamento ay walang fixed term. Ang prime minister 'yon, di ba? Bali, ang parlamento ay nakukuha sa hindi tuwiran o tuwirang boto, suporta. Ibig sabihin, dito sa presidential, ang president ay nahahalal ng taong bayan. Ibig sabihin, nagkakaroon ng botohan sa bansa upang mahalal kung sino magiging presidente. Pero sa parlamento, ang nagiging prime minister ay nakukuha lamang sa boto ng tinatawag nating na isang house. Ano nga ba yun? Ang house o lehislatura. Tawagin natin itong lehislatura kasi sa panahon natin, meron sa tinatawag na upper house and lower house. Ito ay pinupulo ng mga representatibo ng kongreso
May ibig sabihin, sa parlamento, nakukuha siya ng legislatura o ng kongreso, sila ang bumuboto kung sino magiging prime minister at mamumuno. Pero pagdating sa kapangyarihan, ano nga ba ang pinagkaiba nila? Una, di tulad sa parlamento, ang parlamento ay nanggagaling lamang ang power sa iisa at doon ay nanggagaling yun sa legislatura. Hindi tulad sa presidential, ang power ay nanggagaling sa dalawa. Ano nga ba ang dalawa na yun? Ang dalawa ay ang legislatura at ang executive. Ibig sabihin, merong legislative at meron ding executive. Hati ang kapangyarihan pagdating sa presidential. Ibig sabihin, ano nga ba ang tungkulin ng executive, yung ng legislatura at ng executive? Bali, ang executive, yun ay sa presidential na klase. Ito, under nila ang governments or sila nagpapatakbo sa buong bansa. Pagdating naman sa legislatura, sila ang gumagawa ng batas, nagpapatupad ng batas sa loob, or sila ay more into security ng isang bansa. Ibig sabihin, isang nag-govern ng isang bansa at isang gumagawa ng batas. Yun ang halos pagkakaiba. Pagdating sa parlamento, isa lamang, legislatura lamang. Bali, ibig sabihin, under ng legislatura ang lahat. Ibig sabihin, nasaan nila lang ang power. Kaya nga tinatawag din ng iba ng parlamento or ay isang less corrupt na klaseng bansa. Kasi hindi hati ang power nila, hindi sangay-sangay. Under ng, bali, ang nagpapatakbo or mas mataas ang kapangyarihan ng legislatura sa executive. Ibig sabihin, kung gustong tanggalin ng legislatura ang magiging presidente ng bansa na yon, kaya nilang gawin yon. At ang also, 'di ba, nasabi na rin, fixed term ang pangulo. Ibig sabihin, may mga sinusunod na constitution kung hanggang ilang taon lamang pwede ang isang pangulo. Hindi tulad sa parlamento, pagkatapos ng prime minister na bilang pinakamataas sa lahat ay ang nagboboto dito ay ang legislatura. Ibig sabihin, at si Relin ang may kakayahang magtanggal at mag-appoint or mag-appoint ng bagong prime minister. Ibig sabihin, no fixed term. Hanggat kung kailan gusto katagal natin ang prime minister, doon lang, ganun sila kahaba. Kaya nga tumagal si Marcos kasi yun ang gustong gawin ni Marcos. Pero not totally na parlamento ang gustong gawin ni Marcos sa mga panahon na yun. Ano nga ba? Ang gustong gawin ni Marcos na yun sa constitution na ito, sa saligang batas ng 1973, ay pagkakaroon ng ng combine. Ibig sabihin, pagsasamahin ni Marcos ang presidential at parlamento na klase ng pamamahala o ng governance sa isang bansa. Pero paano nga ba ito? Ano nga ba ang gusto mangyari ni Marcos? Ibig sabihin, ang gusto ni Marcos ay siya ang magiging prime minister. Hawak niya at dito lamang magkakaroon ng isang power man lang, isang power. Ibig sabihin, kung titingnan natin sa kabila, may tinatawag tayong unicameral dito sa kabilang slide. Ibig sabihin, isa lamang sa isang lugar naman ang gagaling ang kapangyarihan. At dito nagmumula sa legislatura or sa sa house na binubuo ng representative. Ibig sabihin, gusto ni Marcos siya ang magiging prime minister at siya rin ang magiging presidente. Ngunit sa isang lugar, sa isang house nga lang, sa legislatura nga lang, bali under ng legislatura ang executive, mas mataas siya doon. Ibig sabihin, modified pa rin. Si Marcos ang presidente, mas mataas pa rin. Bali, ang gusto naman ni Marcos, mas mataas pa rin ang presidente kasi siya ang presidente, pero under niya ang both legislatura at parang kinumbay niya talaga yon. Yun ang gustong mangyari ni Marcos. At yun nga, pag na-modified na yon or sa bagong saligang batas na ito na kanyang pinagtibay, ay hindi na siya fixed term. Ibig sabihin, pwede siya maging presidente na mas mahaba pa sa itinakda na taon. Hindi pa tayo? Yun na yung, bali yun yung kabuuan, ang pagkakaroon ng saligang batas. Bali, pagkakaroon ng modified na klase ng governments kung saan pagkasamahin ni Marcos ang presidential at ang parlamento. Gusto niyang parliamentarismo. Yan ang gusto mong gawin ni Marcos ng time na yan. O doon umiikot ang saligang batas ng 1973. Noong Enero 15 nga, dito naganap ang plebiscito. Ano nga ba plebiscito? Ang plebiscito ay isang paraan ng pagboto kung saan ang mamayan ng isang bansa o distrito ay magpapalig ng kanilang opinion
para ulaban sa panukala tulad halimbawa ng pagbabago ng pagrebisa sa Constitution na ginawa nga ni Marcos. At ito na yung unicameral, pagkakaroon lamang ng kapangyarihan mula sa isang house or sa manggagaling either sa executive or legislative. O legislative, yun yung lehikatura. Sila nagpapatupad ng batas. Bali, ang Pilipinas ngayon ay merong bicameral. Kaya nga medyo may mga salpukan niya sa mga kabinete, di ba? Alam natin na magkakaroon ng mga konting alitan. Di na natin sasabihin konti. Malaki ang alitan kasi nga pantay ang kapangyarihan ng executive sa legislative. Ibig sabihin, hindi hiwalay ang kapangyarihan, nahahati ang kapangyarihan ng nag-govern sa atin sa ating bansa. Noong Hulyo 27 nga to 28, dito na ang pagpapatibay ng 1973 Constitution kung saan dito na naganap ang kagusto ni Marcos na magkaroon ng modified na klase ng parlamento or klase ng governments kung saan siya ang presidente, siya rin ang magiging magiging prime minister. Hawak niya ang dalawa, both ng executive, hawak din niya ang legislative. Dito na yun, pagtibay na to. Bali, 1973 kung saan pinagtibay ni Marcos hanggang 1986 ang pagpatuloy ng 1973 Constitution kung saan hindi na nga fixed term si Marcos. Kasi kung susundin natin ang Constitution ng 1935 from 1973 to 1986, masyadong malayo. Yeah. Bali, ang tama lang sa dito nga, pinakita natin sa 1935 Constitution, December 30 to 1965 to December 30, 1969. Ibig sabihin, ang 1935 na Constitution ay 4 years lamang. 4 years lamang sa ang ibinibigay sa isang pangulo upang maging pinuno ng isang bansa. Bali, yun lamang po. Doon po umiikot ang saligang batas sa pagkakaroon ng modified na klase ng governments na gustong gawin ni Marcos na pagsasamahin niya nga ang legislative or presidential at ang parlamento sa bagong saligang batas na kanyang ipatupad. Kasi nga kitang-kita naman natin sa termino ni Marcos na humaba ito ng ganito, hindi siya fixed term, na naipababa nga lang siya ng taong bayan. Yun lamang po. Ngayon, talakayan naman natin ang Saligang Batas 1987. Nagsimula ito noong maupo si Pangulong Corazon C. Aquino matapos ang People Power Revolution noong 1986. Ang unang hakbang na ginawa niya ay ang pagpapawalang bisa sa Saligang Batas ng 1973 na ginamit sa panahon ni Marcos. So, bilang pansamantalang kapalit, ginamit niya yung Freedom Constitution para mabalik ang demokrasya habang binubuo pa ang bagong konstitusyon, which is yung 1987. So, yung Freedom Constitution na ginamit niya na pansamantalang batas matapos ang People Power Revolution, ipinalabas ito sa bisa ng Proklamasyon BLG-3 noong March 25, 1986 na nagpawalang bisa ng 1973 Constitution ni Marcos. Layunin nitong bigyan ng legal na balangkas ang gobyerno habang bumubuo ng bagong konstitusyon at magpatupad ng reforma. Pinalitan ito ng 1987 Constitution noong February 2, 1987 na nagtatag ng demokratikong sistema ng bansa. So, noong 1923, 1986 nilagdaan ni Pangulong Aquino ang proklamasyong BLG-9 na lumikha ng Constitutional Commission o yung tinatawag nilang CONCOM na siyang gagawa ng bagong saligang batas. So, ang CONCOM ay binubuo siya ng 48 na commissioner na pinili mula sa iba't ibang sektor at meron silang dalawang mahalagang kwalifikasyon. Una is dapat sila ay katutubong Pilipino at pangalawa naman ay dapat kilala sila sa pagiging matapat, makabayan, makabansa at may pagmamahal sa kalayaan. Ang mga opisyal ng CONCOM ay sina Cecilia Muñoz Palma, ang siyang tagapangulo, Ambrosio Padilla, pangalawang tagapangulo, Florida Ruth Romero, kalihing panglahat, at si Roberto San Andres, ang punong tagapamayapa. So, nung pagsulat nila ng bagong saligang batas, ay gumamit sila ng nakaraang konstitusyon bilang batayan.
ito yung ginamit nilang saligang batas is yung 1896, 1935, at 1973. So, matapos yung 133 na araw na debate, committee hearings, at konsultasyon, natapos nila yung draft noong October 12, 1986, at pinasa yung draft noong October 15, 1986, at naaprubahan ito sa 45/2. So, ang pagpapatibay noong saligang batas noong February 2, 1987 ay nagkaroon ng plebisito o botohan para sa bagong konstitusyon. Ang naging resulta nito ay 76.37% o 17 million ang bumoto ng oo. At 22.65% o 5 million ang bumoto naman ng hindi. Noong Pebrero 11, 1987, formal na idineklara ni Pangulong Aquino ang pagpapatibay sa bagong saligang batas na naging hudyat ng pagbabalik ng demokrasya ng bansa. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang tatlong branch ng government sa 1987 Constitution. So, meron tayong executive, legislative, at judicial. So, yung executive, this is led by the President and his cabinet. The executive branch is responsible for the execution of the government. So, sila yung pinamumunuan ng Pangulo at nung kanyang mga kabinete. Ang pangunahing tungkulin nila is ang pagtupad ng batas at programa ng gobyerno. Yung Pangulo, gumaganap siya bilang pinuno ng Estado at Commander-in-Chief ng sandatahang lakas. Kasama rin dito ang iba't ibang ahensya ng kagawaran na tumutulong sa pamamahala ng bansa tulad ng Department of Education, Department of Health, at iba pa. Ngayon naman is legislative. Ito yung branch na Senate and House of Representatives na responsible sa paggawa ng mga batas. Sila yung ang pangunahing gawain ng sangay na ito is yung paggawa, pag-aproba, at pag-amyenda ng mga batas na makakatulong sa kapakanan ng bansa. Ang Senado ay merong 24 na senador na kumakatawan sa buong bansa, habang ang kapulungan ng mga kinakatawan ay binubuo ng mga kongresista na kumakatawan sa bawat distrito at party list. Meron din silang tungkulin suriin ang budget ng gobyerno at tiyakin ang tamang paggastos ng pondo ng bayan. At yung pangatlo naman is yung judicial. Ito yung branch na made up of the Supreme Court and lower courts and is responsible for settling the legal disputes. So, ito yung mga Korte Suprema, yung mga regional trial courts, municipal courts, at iba pa. So, yung pangunahing tungkulin nila is yung paghahatol at paglutas ng mga legal na alitan o kaso. Ang Korte Suprema ang pinakamataas na hukuman na may kapangyarihang suriin ang mga batas at aksyon ng gobyerno na naaayon sa saligang batas. Ang mga hukuman sa ilalim nito ay tumutulong sa pagresolba ng mga kasong kriminal, sibil, at administratibo. So, ang tatlong sangay ng pamahalaan ay nagtutulungan ngunit may kanya-kanyang tungkulin upang tiyakin na ang pamamahala ay balanse at naaayon sa saligang batas. So, ulitin ko lang, ang executive is sila yung nagpapatupad. Ang legislatura, sila yung gumagawa ng batas. At yung judicial, sila yung naghuhusga sa mga kaso. So, example natin. Yung 3 branch na yun is nagwo-work siya as a basketball game. So, diba sa basketball game, merong coach, players, and referee. So, isipin natin, yung executive, siya yung nag-guide as coach sa basketball. Siya yung nagli-lead ng team. And yung legislative naman, divided siya into 2 house. Sila yung nag-act as players na nagtatry na mag-gain ng points against each other. Yung isa is Senate and yung isa naman is yung House of Representatives.
So, yung judicial branch naman is sila yung nag-a-act as referee. Sila yung magsisettle ng mga pinagdedebatehan and sila yung nagka-clarify ng mga rules and nagbe-make sure na yung each side is nag-a-act fairly. Ayun yung example para sa branches of the government. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang natatanging probisyon ng Saligang Batas 1987. Ito ang pinakamahaba sa kasaysayan ng Pilipinas dahil sa mga probisyon tulad ng impeachment at presidential succession. So, ito yung nagbibigay ng proseso para mapatalsik ang mataas na opisyal ng gobyerno sa kaso ng pagpapatalsik, korupsyon at paglabas sa Saligang Batas. May malinaw na patakaran kung sino ang papalit sa Pangulo kung siya ay napatalsik, namatay o nagbitiw. Pangalawa naman is party list representatives. Naglalaan ito ng 20% ng mga pwesto sa House of Representatives para sa mga party list groups na kumakatawan sa mga marginalized na sektor tulad ng manggagawa, magsasaka, kababaihan at iba pa. Layunin nito ang pagbibigay boses sa mga sektor na karaniwang hindi naririnig. Pangatlo naman, pagbabawal sa di makataong parusa. Ipinagbabawal ang anumang uring parusa, malupit o hindi makatao tulad ng torture at degrading punishment. Ang karapatang pantao ay pinoprotektahan kahit sa panahon ng digmaan o batas militar. Pang-apat naman natin ay meron tayong komisyong pangtao. Itinatag ang Commission on Human Rights o yung CHR upang imbestigahan ang mga kaso ng paglabag ng karapang patao at tiyaking protektado ang mga mamamayan laban sa pang-aabuso. Yung number 5 naman is Autonomous Region in Muslim Mindanao o yung ARNM. Nilikha ito upang bigyan ng otonomiya ang mga rehiyon sa Mindanao na may malaking populasyon ng mga Muslim. Layunin nitong igalang ang kanilang kultura, relihiyon at tradisyon habang sila ay bahagi ng Pilipinas. Pang-anim naman ay transparency and accountability. Isinusulong ang karapatan sa impormasyon upang masigurong ang transaksyon ng gobyerno ay bukas at patas. Pinalakas ang mekanismo tulad ng impeachment at ombudsman upang labanan ang korupsyon. Ang huli naman ay proteksyon sa kalikasan. Nagbibigay din ito sa pangangalaga ng kalikasan at natural resources kasama ang pagtutol sa pag-aari ng likas na yaman ng mga dayuhan. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga pagsubok na baguhin ang Saligang Batas. Dahil merong ilang administrasyon ang nagtangkang baguhin ang Saligang Batas. Meron na dito ang CHA o Charter Change sa panahon ni Ramos. Sa panahon ni Ramos, unang lumabas ang CHA. Gusto niyang baguhin ang sistema ng gobyerno para maging federal parlamentaryo. Ang ibig sabihin nito ay magkakaroon ng mas maraming kapangyarihan ang mga rehiyon at iba pang mga pamumuno sa gobyerno. Pero hindi ito nagtagumpay. Meron naman, ang sunod naman is ang Concord sa panahon ni Estrada. Na ang ibig sabihin ay Constitutional Correction for Development. Parang CHA din ito, pero iba lang yung branding. Ang goal kasi nito ay ang baguhin ang ilang parte ng Saligang Batas para mas bumilis ang pag-unlad. Pero ganun din, hindi rin siya natuloy. At ito naman ang panahon ni Arroyo. Bumalik naman ang CHA, pero this time, ang gamit na paraan na tinawag nila is CONAS o Constitutional Assembly. Ang mga miyembro ng Kongreso ang gagawa ng mga pagbabago kahit marami siyang supporters noon. Pero hindi rin naging tagumpay yung pagpaplano nila na baguhin yung Saligang Batas. Lahat ng administrasyon na ito ay layunin na gawing federal parlamentaryo ang gobyerno. Pero lagi silang nakakasalubong na matinding pagtutol.
Kaya hanggang ngayon, nanatili pa rin ang Saligang Batas 1987. Parang naging tradisyon na rin yata siya na laging pinag-uusapan ang China sa bawat administrasyon. Pero hanggang salita na nga lang. Doon lamang nagtatapos ang aming reporting ngayong araw. Muli ako si Krisha Loren El Hinido kasama sina Angel Brawl at Brent Bencito. Maraming salamat sa pakikinig.